Magandang gabi, kaibigan. Sa mga oras na ito, habang ang gabi ay dahan-dahang yumayakap sa buong paligid, marahan nating hinahayaan ang ating mga mata na mapagod at ang ating diwa ay pumanatag. Tila ba ang hangin ay malambot na haplos ng isang ina at bawat tunog ng kuliglig at paghuni ng mga insekto sa labas ay nagsisilbing duyan ng mga pangarap. Dito sa ating munting sulok ng mundo, walang ibang mahalaga kundi ang mga kwento ng nakaraan, ng kababalaghan, ng pag-asa at kababalaghan. Kung handa ka na, huminga ka ng malalim. Hayaan mong dahan-dahang bumigat ang iyong talukap at pakinggan ang isang alamat na mula pa sa ating mga ninuno. Isang kwento ng isang prutas na kakaiba ang anyo at amoy, ngunit may taglay na ganda at hiwaga. Ang kwentong ito ay nagsimula noong panahon pa ng mga hari at diwata nang ang mundo ay puno ng kababalaghan at ang bawat nilalang ay may tinatagong sikreto. Sa gabing ito, itutuloy natin ang isang lumang kwento na tinatawag ng mga matatanda bilang ang alamat ng durian. Noong unang panahon, sa pinakatimog ng ating kapuluan, sa pusod ng luntiang kagubatan at sa tabi ng malalawak na ilog, namamayani ang isang kahariang pinangalan ng Davao. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta, hitik sa prutas at gulay ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at tila ba ang lupa ay laging may dalang biyaya mula sa mga diwata ng kalikasan. Dito, masagana ang pamumuhay ng tao at hayop. Lahat ay may bahagi mula sa mangingisda sa ilog hanggang sa magbubukid sa palayan. Lahat ay nakikihati sa yaman ng lupa. Pinamumunuan ang kaharian ng isang hari na kilala hindi lang sa kanyang lakas, kundi sa galing ng kanyang puso. Si Haring Barak, isang matipunong lalaki na may buhok na kasing itim ng gabi at mata na parang malamig na ulap kapag umuulan. Ngunit sa kabila ng kanyang tikas, siya'y may pusong maawain. Hindi siya basta-basta nagpapataw ng parusa at ang bawat hatol niya ay sinasalamin ng pagmamalasakit para sa kanyang mga nasasakupan. Isang araw, sa gitna ng pista ng ani, nagtipon ang buong bayan sa malawak na plaza ng kaharian. Ang hangin ay punong-puno ng tawanan, kantahan at harana mula sa mga musikero. Ang mga matatanda ay nagkwekwento sa lilim ng puno habang ang mga bata ay masiglang nagtatakbuhan, hawak ang mga tinapay at hinog na prutas. Ngunit higit sa lahat ng ipinagdiriwang, isang bagay ang hindi matatawaran, ang presensya ng nag-iisang prinsesa ng kaharian, si Prinsesa Dayang. Siya ang bulaklak ng Davao. Sa tuwing dumadaan siya, tila ba napapatingin ang lahat. Ang kanyang buhok ay kasing kintab ng hinog na mangga at ang kanyang mga mata ay parang dalawang hiyas na nagniningning sa araw. Ngunit ang tunay niyang yaman ay ang kanyang ugali. Masayahin, magalang, at mapagbigay. Hindi siya kagaya ng ibang prinsesa na sanay sa layaw at yaman. Si Prinsesa Dayang ay lumaki sa piling ng mga magsasaka at mangingisda. Alam niya ang hirap ng bawat isa sa kaharian at walang araw na hindi siya bumababa mula sa palasyo upang tumulong maglinis ng palaisdaan, magtanim ng palay, at mag-alaga ng mga hayop. Kaya't mahal na mahal siya ng mga tao. Siya ang pag-asa ng mga mahihirap, ang kaagapay ng mga bata at ang liwanag sa bawat araw ng mga matatanda. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may lihim na bumabalot sa kanyang puso
Sa tuwing palubog na ang araw at nagsisimula ng magtakipan ng mga ulap ang langit, tahimik siyang naglalakad papunta sa kanyang lihim na hardin. Doon, sa gitna ng mga punong matatayog at halaman ng may samot-saring bulaklak, nag-iisa siyang umuupo sa lilim ng isang lumang puno. Dito niya inilalabas ang bigat na hindi niya mailahad sa iba. Madalas, malayo ang tingin niya at paminsan-minsan ay napapaluha sa di malamang dahilan. Sa bawat gabi, nagdarasal siya. Sana, gabayan mo ako, Bathala. Bigyan mo ako ng lakas na harapin ang lahat ng pagsubok. Sana, sa kabila ng aking posisyon, ay makamtan ko ang kaligayahang hinahanap ng puso ko. Minsan, may nararamdaman siyang kulang, isang lungkot na hindi matumbasan ng kahit anong yaman ng mundo. Ang hari, bagamat abala sa pamumuno, ay palaging mapagmatsyag sa kanyang anak. Alam niyang hindi sapat ang yaman at tagumpay ng kaharian upang gawing ganap na masaya si Dayang. Kaya't palihim niyang tinatanong ang mga tagapaglingkod, napapansin niyo bang tila malayo ang tingin ng aking anak nitong mga huling araw? Ngunit ang sagot ay laging, marahil po, mahal na hari, ay napapagod lamang siya. Ngunit sa likod ng bawat lihim na gabi, may isang kwento na dahan-dahan nang nag-uumpisang umusbong, isang kwento ng pag-ibig na pilit niyang inilihim, hindi lamang mula sa hari, kundi maging sa buong kaharian. Sapagkat sa puso ng prinsesa, may tinatangi siyang hindi dapat ayon sa batas ng kanilang lahi. Isang binatang hindi dugong bughaw, ngunit busilak ang loob, hindi pa alam ng kaharian ang tunay na dahilan ng lungkot ni Prinsesa Dayang. Sa ngayon, sila'y nagdiriwang at nagpapasalamat sa masaganang ani, ngunit gaya ng lahat ng alamat, ang katahimikan ay palaging may kasunod na unos. At dito nagsisimula ang ating alamat sa isang kaharian ng kasaganahan, isang prinsesang may pusong malapit sa bayan at isang lihim na magbabago sa takbo ng kanilang mundo. Sa paglipas ng mga araw at gabi, patuloy ang masiglang buhay sa kaharian ng Davao. Ngunit sa bawat pagtatapos ng pista, sa bawat gabi ng katahimikan, may isang kaluluwang hindi matahimik, si Prinsesa Dayang. Kapag ang buwan ay sumilip na mula sa likod ng mga ulap at ang mga bituin ay nagsimulang magsayaw sa langit, marahang lumalabas si Dayang mula sa palasyo. Maingat siyang naglalakad sa malamig na damuhan ng hardin, dala ang bigat ng damdamin na hindi niya maibahagi sa kahit kanino, maging sa hari na kanyang ama. Sa araw, tila walang bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang bawat salita niya ay puno ng pag-asa. Ang bawat ngiti ay nagbibigay liwanag sa paligid. Ngunit sa gabi, bumabalik ang tunay na anyo ng kanyang puso, isang pusong nahahati, nangangarap ng kalayaan sa pagmamahal na hindi niya matamo. Ang dahilan ng lahat ng ito, isang lihim na iniingatan niyang parang isang mahalagang hiyas. Mahal ni Prinsesa Dayang, ang isang binatang hindi mula sa mataas na lipunan, silakan, banuwag, anak ng isang magsasaka sa kabilang baryo, ay ang tanging tao na nagpalambot ng puso ng prinsesa. Hindi tulad ng ibang kabataang maharlika na ipinipresenta sa palasyo, si Banuwag ay simple, matapat at may tapang na harapin ang buhay na walang takot. Nagtagpo sila noong minsang bumaha sa kanilang bayan. Si Dayang, kasama ang ilang kawal, ay namahagi ng pagkain at tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Habang nag-aabot ng bigas sa isang matandang babae, nabitawan niya ang kanyang pamaypay at mabilis itong tinangay ng agos.
Walang nag-atubiling sumaklolo, maliban kay Banuag. Tinalon niya ang ilog, hinabol ang pamaypay, at ibinalik ito kay Dayang na may mapagkumbabang ngiti. Mula noon, hindi na nawaglit sa isipan ng prinsesa ang binatang iyon. Dumating ang mga araw na palihim silang nagkikita. Tuwing dapit hapon, natatagpuan nila ang isa't isa sa ilalim ng malaking puno malapit sa ilog, isang matandang punong kahoy na saksi sa kanilang mga kwento, pangarap at mga lihim na halakhak. Dito nila pinipinta ang hinaharap na sila lang ang nakakaalam. Isang buhay na walang hadlang kung saan hindi mahalaga ang ranggo o yaman, kundi ang tapat na damdamin. Ngunit sa bawat gabi ng ligaya ay may kasunod na araw ng pangamba. Alam ni Dayang na mahigpit ang kanyang ama pagdating sa usapin ng pag-aasawa. Matagal nang binabalak ni Haring Barak na ipakasal ang anak sa isang prinsipe mula sa karatig kaharian upang mapalawak ang kanilang kapangyarihan. Ngunit para kay Dayang, ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili ng ginto o kayamanan. Kaya naman, sa bawat pagpikit ng mata niya sa gabi, ang pangalan ni Banuag ang kanyang dasal at ang kanilang lihim ang tanging nagbibigay tibay sa kanyang loob. Isang gabi, habang magkasama sila ni Banuag sa kanilang tagpuan, umupo sila sa tabi ng ilog. Pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na naglalaro sa mga alon. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo ganito, bulong ni Dayang. Hawak ang kamay ng binata. Kung malaman ng ama ko, tiyak na magkakagulo. Hinaplos ni Banuag ang pisngi niya, pilit na nagpapalakas ng loob. Ang mahalaga, mahal kita, walang makakapigil doon, kahit gaano kahirap ang ating kalagayan. Dito nila napag-usapan ang kanilang mga pangarap, isang maliit na tahanan sa tabi ng bukid, mga anak na malaya at payapang pamumuhay na hindi saklaw ng mga batas ng kaharian. Ngunit bawat pangarap ay may kapalit na takot. Ang takot na mahuli, ang takot na maghiwalay, ang takot na mawalan ng pag-asa. Kaya't bawat pag-uwi ni Dayang sa palasyo ay mas mahigpit na yakap ng lungkot sa kanyang silid. Sa likod ng mga kurtina at gintong unan, tahimik siyang umiiyak. Pinipilit niyang maging matatag sa araw, ngunit sa gabi ay unti-unting nabubuwal ang kanyang lakas. Bathala, bakit ganito? Tanong niya sa hangin. Bakit ipinagbabawal ang pag-ibig na totoo? Minsan, sinusubukan niyang humingi ng payo sa mga bulaklak ng kanyang hardin at tila nakikinig ang hangin. Ngunit ang sagot ay palaging katahimikan. Hanggang kailan magtatagal ang lihim nilang ito? At handa ba siyang isakripisyo ang lahat, pati ang pagmamahal ng kanyang ama alang-alang sa tunay na damdamin? At sa bawat pagsikat ng araw, isang panibagong laban na naman para sa prinsesa, ang pagtatago ng isang pusong umaapaw sa pagmamahal, ngunit takot na masaktan. Sa mga susunod na araw, lalong titindi ang pagsubok sa pagitan ng tungkulin at damdamin, sapagkat hindi magtatagal, ang lihim ng prinsesa ay malalantad at magbabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat, ang lihim ay hindi habang buhay na mananatiling lihim. Isang umagang mapanglaw, habang pausbong pa lamang ang araw at malamig pa ang hamog sa damuhan,
Isang tagapagbantay ng palasyo ang nakasilip sa madamong bahagi ng hardin. Nagtaka siya kung bakit tila may dalawang aninong nag-uusap sa ilalim ng matandang puno malapit sa ilog, isang babaeng nakasuot ng kulay ginto at isang binatang payak ang pananamit. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo pabalik sa palasyo upang ipagbigay alam kay Haring Barak ang kanyang nakita. "Mahal na hari," sabi ng tagapagbantay, habol ang hininga. May kakaibang nangyayari sa hardin. Ang prinsesa may kasamang binata sa tagpuan sa ilog. Agad na bumigat ang pakiramdam ni Haring Barak. Sa sandaling iyon, bumalot ang malamig na galit sa kanyang puso. Walang salita, agad siyang tumayo, kasunod ang dalawang bantay, at marahas na tinungo ang tinutukoy na tagpuan. Sa bawat hakbang ng hari, ramdam ng paligid ang kanyang kapangyarihan. Ang mga ibon ay nagsitigil ng pag-awit, at ang hangin ay tila nanahimik sa takot. Doon, inabutan nila si Prinsesa Dayang at Lakan Banuag, magkahawak kamay, nag-uusap ng mahina, parang dalawang kaluluwang pilit nagtatago sa mundo. Sa unang pagkakataon, bumigat ang katahimikan, napalingon si Dayang, at sa isang saglit, nakita niyang nanlilisik ang mga mata ng kanyang ama, puno ng galit at pagkadismaya. "Dayang!" sigaw ni Haring Barak. Dagundong ng tinig niya ang nagpagulat sa dalawa. "Ano ang ginagawa mo rito? At ikaw, binata, ano ang karapatan mong lapitan ang prinsesa ng kaharian?" Nanginginig si Lakan Banuag, ngunit buong tapang siyang tumindig sa harap ng hari. "Mahal na hari, hindi ko po sinadyang saktan ng prinsesa. Ang tanging kasalanan ko ay ang magmahal at hindi ko kayang itago iyon." Napaiyak si Dayang. Mahigpit na hawak ang kamay ni Banuag, pilit na ipinagtatanggol ang kanilang pagmamahalan. Ngunit para kay Haring Barak, hindi sapat ang paliwanag. "Hindi maaari ito. Anak kita, prinsesa ka ng Dabao. Hindi ko hahayaan na masira ang ating pangalan at dangal ng kaharian dahil lang sa isang hamak na anak ng magsasaka." Nagpupuyos ang galit ng hari. Ipinatawag niya ang mga kawal. "Dakpin ang binatang ito. Ipagtaboy sa aking harapan. At mula sa araw na ito, ipinatatapon ko si Lakan Banuag sa kabilang pulo, malayo sa ating kaharian, upang hindi na muling magtagpo ang kanyang landas at ng aking anak." Nagmakaawa si Prinsesa Dayang, lumuha at lumuhod sa paanan ng kanyang ama. "Ama, mahal ko siya. Huwag niyo po sanang gawin ito. Kahit po prinsesa ako, ako'y tao rin na marunong magmahal. Huwag po ninyong gawing kasalanan ang puso ko." Ngunit nanatiling matigas ang puso ni Haring Barak. Hindi mo pa alam ang panganib at kahihiyan na dulot ng mga ganitong lihim. Hindi ka pa handa, at ikaw, Dayang, ay anak ko. Hindi mo alam ang tama para sa kaharian. Niyakap ni Banuag si Dayang sa huling pagkakataon. "Dayang, kahit saan ako mapunta, ang puso ko'y iyo pa rin. Hindi kita malilimutan. Sana ay maging masaya ka kahit wala ako." Umagos ang luha ng prinsesa, parang ulan sa gitna ng tag-init. Walang patid, walang tigil. Dinala ng mga kawal si Lakan Banuag palayo, habang si Dayang ay napaluhod, humihikbi at nagsusumamo sa langit. Hindi naglaon, nalaman ng buong kaharian ang nangyari. Tahimik ang palasyo at parang tinabunan ng ulap ang dating liwanag na dala ni Prinsesa Dayang. Unti-unting namatay ang mga bulaklak sa hardin, ang mga rosas ay nalanta, ang mga liryo ay nalaglag, at ang mga ibon ay bihirang dumalaw.
Ang hangin na dati malamig at mabango ay naging malamig at tuyo. Ang mga tao sa bayan ay nag-alala, hindi na nila naririnig ang tawa ng prinsesa at bihira na siyang lumabas sa palasyo. Kahit ang hari ay naramdaman ang lungkot, ngunit hindi niya binawi ang kanyang desisyon. Mas mahalaga sa kanya ang dangal ng kaharian kaysa sa damdamin ng sariling anak. Palihim, tuwing gabi, naririnig niya ang paghikbi ni Dayang mula sa silid nito. Ngunit pilit niyang pinapatigas ang loob, naniniwala siyang tama ang kanyang ginawa. Nakarating sa mga diwata ng kagubatan ang pag-iyak ni Dayang. Sa bawat patak ng luha ng prinsesa, naramdaman ng kalikasan ang bigat ng kanyang lungkot. Kaya't unti-unting nagbago ang paligid, nagsimulang magdilim ang langit, lumamig ang simoy ng hangin, at tila ba nawala ang sigla ng buong Davao. Dahil dito, ramdam ng lahat ang bigat ng sinapit ng prinsesa. Nawalan ng saysay ang pista, tahimik ang bawat gabi, at maging ang hari ay hindi na muling ngumiti ng buo. Naging parang anino si Prinsesa Dayang, walang ganang kumain, ayaw makipag-usap, at bawat gabi ay dinadalaw ng panaginip ng pagkawala at pangungulila. At dito nagsimula ang unos na magpapabago sa kapalaran ng kaharian at magbibigay daan sa isang alamat na tatatak sa puso ng bawat taga-Davao. Sa pagdaan ng mga araw, tila ba walang hanggan ang lungkot ni Prinsesa Dayang. Sa bawat gabi, naririnig ng buong palasyo ang mahihinang hikbi na mula sa kanyang silid. Wala ng sigla ang kanyang mga mata. Kahit ang mga alagad ng hari ay napapansin na ang matinding pagbabago sa kanilang prinsesa. Isang gabing puno ng ulap at malamlam ang liwanag ng buwan. Nagpasya si Dayang na hindi na niya kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Hinintay niyang makatulog ang lahat sa palasyo. Sa katahimik na lumabas sa kanyang kwarto, dahan-dahan siyang bumagtas sa malamig at basang damuhan, lampas sa hardin, hanggang makarating siya sa gilid ng kakahuyan. Sa pagpasok niya sa gubat, sumalubong agad ang makapal na hamog at malamig na ihip ng hangin. Tila ba ang bawat sanga at dahon ay may dalang lihim. Dinig niya ang mahihinang kaluskos ng mga hayop sa paligid at ang pagaspas ng mga pakpak ng kuwago na nagbabantay mula sa itaas. Ngunit hindi natakot si Dayang. Sa halip, huminga siya ng malalim, nilakasan ang loob, at nagsimulang lumakad palalim sa kagubatan. Habang naglalakad, naalala niya ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa diwata ng kagubatan. Sinasabing ang diwata ay tagapangalaga ng lahat ng buhay sa paligid, tagapamagitan ng mga tao at ng kalikasan. Ngunit para makausap siya, kailangan ng pusong dalisay at panalangin tapat. Tumigil si Dayang sa gitna ng isang malapad na bakanteng lugar kung saan umaabot ang liwanag ng buwan sa lupa sa kabila ng kapal ng mga dahon. Dito niya iniyuko ang ulo, nagtalukbong ng lambong at buong pusong nagdasal. O diwata ng kagubatan, pakinggan mo po ang aking panaghoy, bulong ni Dayang. Nanginginig ang tinig. Buhat nang mawalan ako ng minamahal, tila ba natuyot ang lahat ng sigla sa aking puso. Ang aming kaharian ay nababalot ng lungkot at ang saya ay parang nilamon ng kadiliman. Hinihiling ko po, o diwata, nagabayan mo ako. Ibalik mo po sana ang liwanag sa aking puso at sa buong Davao. Habang siya'y nagdarasal, tumulo ang kanyang mga luha sa lupa. Sa bawat patak, parang naririnig niya ang mahinang ugong ng hangin, dahan-dahang lumalakas na para bang may sumasagot sa kanyang dalangin.
Biglang tumahimik ang lahat, hindi na gumalaw ang mga dahon, hindi na kumakaluskos ang mga hayop, at ang paligid ay tila lumubog sa isang kakaibang liwanag. Mula sa gitna ng bilog na liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na napakaputi at napakaganda, balot sa mahaba at makinang na damit na tila gawa sa sinag ng bituin. Siya ay may mahabang buhok na animoy ulap at mga mata na kulay esmeralda, malamig ngunit mapagkalinga. Siya ang diwata ng kagubatan. Marahan siyang lumapit kay Dayang na nagulat at napaluhod sa harap ng nilalang. "Anak," malumanay na sabi ng diwata, "narinig ko ang iyong panaghoy. Mabigat ang iyong pinagdaraanan at dama ko ang sakit ng iyong puso. Ngunit hindi lahat ng sakit ay may agarang lunas at hindi lahat ng ninanais ay maibabalik sa dati." Umiyak si Dayang. "O diwata, hindi ko na hinihiling na ibalik pa si Lakan Banwag. Ang nais ko lamang ay maibsan ang aking pighati at mabigyan ng bagong pag-asa ang aming kaharian. Nananabik akong muling makita ang ngiti sa mga labi ng aking mga kababayan." Ngumiti ang diwata at mula sa kanyang palad ay sumulpot ang isang maliit at kakaibang binhi. Ang binhi ay hugis patak ng ulan, ngunit tila may mumunting sinag ng liwanag na umiikot dito. "Anak," sabi ng diwata, "ang binhing ito ay bunga ng pag-ibig at sakripisyo. Itanim mo ito sa lugar na malapit sa iyong puso, doon sa inyong tagpuan ni Lakan Banwag. Alagaan mo ito at hayaang diligin ng iyong mga luha at ng araw ang kanyang paglaki. Ang punong sisibol dito ay magpapaalala ng pag-asa sa gitna ng lungkot at ng lakas ng pusong marunong magparaya." Maingat na kinuha ni Dayang ang binhi. Ramdam niya ang kakaibang init sa palad. Parang may liwanag na gumapang mula sa binhi patungo sa kanyang puso. "Maraming salamat, o diwata," ang kanyang sagot, puno ng pasasalamat at pag-asa. "Pangako ko, iingatan ko ang binhing ito at palalakihin ko itong may pagmamahal." Bago tuluyang maglaho sa liwanag ng buwan, iniwan ng diwata ang mga salitang, "Huwag mong kalimutan, Dayang, sa bawat sakit ay may itinatanim na pag-asa. Sa bawat pagkawala, may dumarating na panibagong simula." Sa pagbabalik ni Prinsesa Dayang sa palasyo, tangan-tangan niya ang mahiwagang binhi at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng kakaibang sigla. Sa puso niya, muling sumibol ang pag-asa at dito magsisimula ang bagong yugto ng Alamat ng Durian. Bago sumikat ang araw, bago marinig ang unang huni ng mga ibon, muling lumabas si Prinsesa Dayang mula sa palasyo. Bitbit ang binhi mula sa diwata, maingat na nakabalot sa puting panyong habi ng kanyang sariling kamay. Ang gabi ay malamig at madilim, ngunit sa kanyang dibdib ay may namumuong init ng pag-asa. Tila ba may bagong sigla ang bawat hakbang niya. Sa likod ng malalaking puno ng hardin, tinahak niya ang daan patungo sa tagpuan nila ni Lakan Banwag sa tabi ng matandang ilog, sa lilim ng puno kung saan unang namayani ang kanilang lihim na pagmamahalan. Pagdating niya sa lugar, sandali siyang napatigil. Ang paligid ay payapa. Tanging ang lagaslas ng tubig at ang mahihinang kuliglig ang maririnig. Sa harap ng prinsesa ay ang lupang minsan nilang nilaruan, nilakaran at tinaniman ng mga pangarap. Dito niya iniyuko ang ulo at buong paggalang na inalis ang puting panyo. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang sariling mga kamay
Hindi inalintana ang dumi o lamig ng lupa. Bawat paghuhukay, sinabayan ng tahimik na pagbulong, mga panalangin ng pag-asa at pagpapaalam. Nang mailibing na niya ang mahiwagang binhi, marahan niyang tinakpan ng lupa at inusal ang dasal ng mga ninuno. Sa bawat binhing itinatanim, buhay ang siyang sisibol. Sa bawat sakit, aral ang magbubunga. At sa bawat pag-ibig, panibagong simula ang mag-uugat. Mula noon, araw-araw na binabalikan ni Dayang ang maliit na punla. Hinahaplos niya ito tuwing umaga, dinidiligan ng tubig mula sa ilog at madalas ng sariling mga luha. Sa bawat kwento ng kanyang puso na binubulong sa batang halaman, parang nagkakaroon ito ng lakas. Saksi ang buwan at araw sa kanyang walang sawang pag-aalaga. Hindi siya nagkulang sa pagbisita at kahit pagod mula sa mga gawain sa palasyo, inuna niya ang pagtutok sa punlang iyon sapagkat alam niyang ito ang tanging alaala ng kanyang pagmamahal kay Banuag at tanging pag-asa ng kanyang sugatang puso. Lumipas ang mga linggo at mula sa lupa ay sumibol ang isang batang sanga. May maliliit na dahon na parang mga daliri ng sanggol sa bawat araw. Kitang-kita ni Dayang ang pagbabago. Napansin din ng mga hayop sa paligid. May mga ibon na dumadapo, mga paru-parong umaaligid, at mga kuneho na tila nag-uusyoso sa bagong halaman. Ang mga tagapagbantay ng palasyo ay nagtaka kung bakit madalas nawala ang prinsesa tuwing dapit hapon. Ngunit walang nagtangkang sumunod. May bumabalot na misteryo at respeto sa kanyang pananahimik. Paglipas ng mga buwan, napansin ng lahat ang kakaibang paglaki ng punong itinanim ni Dayang. Mabilis itong lumago at sa kabila ng bilis ng pagyabong, naging mabagsik ang anyo nito. Ang mga sanga ay natubuan ng matutulis na tinik, mahahaba, matitigas, at parang nagsisilbing panangga laban sa sinumang magtatangkang manakit. Ngunit sa kabila ng lagim ng mga tinik, nagsimulang mamulaklak ang puno. Mapuputing bulaklak na may kakaibang bango, kakaiba sa alinmang bulaklak sa buong Davao. Tuwing hapon, pinupuno ng bango ang paligid, umaabot ang amoy hanggang sa palasyo at napapansin ng mga tagapaglingkod. Lumapit ang ilan, nagtangkang silipin ang puno, ngunit natakot sila sa bagsik ng mga tinik. Sabi ng mga matatanda, marahil ito ay isang puno ng sumpa o kaya na may puno ng alaala. Ngunit si Dayang lamang ang nakakaalam ng totoo. Siya lamang ang may lakas ng loob na lapitan at haplusin ang puno na parang isang batang inaaruga ng sariling ina. Isang araw, habang nililinis ni Dayang ang paligid ng puno, napansin niyang mas mabilis ang paglaki nito kung siya ay umiiyak. Sa bawat patak ng luha na bumabagsak sa ugat, mas tumitibay ang sanga, mas lumalago ang dahon, at mas nagiging mabangis ang mga tinik. Sa bawat bulaklak na sumisibol, naaalala niya si Banuag, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga tawa, at ang sakit ng kanilang paghihiwalay. Naging bahagi na ng kanyang araw ang pag-aalaga sa puno. Sa tuwing may lungkot siyang nadarama, dito siya naglalabas ng kanyang hinaing. Sa bawat gabi, nagdarasal siya sa tabi ng puno, kinakausap na parang sariling anak. Mahal kong Banuag, sana ay nararamdaman mo ang pag-asa at pagmamahal na inilalaan ko rito. Sana, sa paglaki ng punong ito, makahanap ako ng lakas na harapin ang bukas. Hindi nagtagal, naramdaman ni Dayang ang pagunti ng sakit. Ang dating mabigat na pasanin sa dibdib ay unti-unting gumagaan, nagsimulang bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata.
Kahit papaano, sa bawat bulaklak na sumisibol, tila ba unti-unting binubuo muli ng pag-asa ang kanyang puso at pati na rin ang dating malamlam na hangin sa paligid. Sa pagtatapos ng tag-init, nakatayo na ang punong iyon sa gitna ng tagpuan. Matatag, mabagsik, ngunit puno ng kakaibang ganda at bango. Alam ni Dayang na hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Ang punong ito ay magiging sagisag ng kanyang sakripisyo, pag-ibig at bagong simula, at dito magsisimula ang panibagong kabanata ng Alamat ng Durian. Lumipas ang panahon at ang kakaibang puno na itinanim ni Prinsesa Dayang ay lalo pang lumago. Ngayon, ito ay isang matayog at makapangyarihang puno na naging sentro ng usap-usapan sa buong kaharian ng Davao. Ang mga tinik nito'y naging mas matulis, mas mabagsik, at halos walang nangangahas na lumapit. Ngunit para kay Dayang, ito ay parang sariling anak, isang buhay na bunga ng kanyang pag-ibig, lungkot at pag-asa. Minsan, isang umaga na may malamig na simoy ng hangin, habang sumisikat pa lang ang araw at nililinis ni Dayang ang paligid ng puno, napansin niyang may kakaiba sa mga sanga. Sa dulo ng pinakamatayog na sanga, may namumuong bilog na anyo, hindi bulaklak, kundi isang prutas na malaki, tila mas mabigat pa sa isang sanggol. Lumapit si Dayang, pilit inabot ang bunga, ngunit natigilan siya nang makita ang itsura nito. Ang bunga ay hindi tulad ng ibang prutas na kilala nila. Hindi makinis, hindi rin mapula o dilaw gaya ng mangga, kundi balot ng makakapal at matutulis na tinik, halos parang sandata. Nagulumihanan ang prinsesa, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, namangha siya sa kakaibang ganda ng prutas. Ikinuwento niya ito sa mga tagapaglingkod, kaya't di naglaon, kumalat sa buong palasyo ang balita. Ano kayang klase ng bunga iyan? Tanong ng mga hardinero. Hindi ko pa nakita sa buong buhay ko, sagot naman ng isang matanda. Marahil ito'y bunga ng sumpa, bulong ng iba, o baka naman bunga ng isang lihim na biyaya. Sa loob ng ilang araw, sinubaybayan ng buong palasyo ang paghinog ng bunga. Sa bawat pagdaan ng araw, lalong naging matibay at mas makapal ang mga tinik nito. Isang hapon, habang nagduduyan ang sikat ng araw sa pagitan ng mga ulap, nagpasya si Dayang na pitasin ng prutas. Maingat siyang lumapit, dala ang matibay na tela para hindi siya masugatan ng mga tinik. Sa kanyang mga kamay, mabigat ang bunga, at sa unang pagkakataon ay kumalat ang isang amoy na kakaiba, matapang, malakas at tila puno ng hiwaga. Ang amoy ay mabilis na kumalat sa buong paligid. Napansin ng mga tagapaglingkod, pati ng mga tagabayan sa labas ng palasyo. Ang ilan ay napailing at nagtakip ng ilong, samantalang ang iba naman ay naengganyo at lalong na-curious. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid ng palasyo. Bitbit ang kani-kanilang tanong at pag-aalinlangan. Anong klasing prutas yan, prinsesa? Tanong ng isang matandang babae. Hindi ba delikado yan? At ang tapang ng amoy, wika ng isa pang lalaki. Ngunit puno ng pag-asa ang tinig ni Dayang. Ito ay bunga ng punong minahal ko at inalagaan. Hindi ko rin alam ang tawag, ngunit nais kong tikman natin at alamin ang lihim na dala nito. Huminga siya ng malalim at sa tulong ng mga tagapaglingkod ay unti-unting binuksan ang bunga. Sa bawat lagas ng tinik at balat, sumambulat ang matapang na amoy, mas malakas pa sa unang paghipo. Ngunit sa loob, nakita nila ang laman, mapusyaw na dilaw, malambot
at parang mantikilya sa kanyang anyo. Sa unang kagat ni Dayang, napapikit siya, na puno ng tamis ang kanyang dila, isang kakaibang sarap na hindi niya pa naranasan. Malambot, parang yakap ng minamahal na matagal niyang hinintay. Sa bawat nguya, naalala niya ang mga alaala ni Banuag, ang tawanan, ang mga pangarap, at ang sakit ng kanilang paghihiwalay. Inalok ni Dayang ang mga tao. Tikman ninyo, huwag kayong matakot, paanyaya niya. Isa-isa, nag-atubiling sumubok ang mga taga-bayan. Ang ilan ay nag-alinlangan pa, ngunit sa sandaling malasahan nila ang prutas, napapikit ang lahat. Kay tamis, bulalas ng isang bata, parang niyayakap ako ng aking ina. Sabi ng isang ina, parang binabalot ng pag-asa ang puso ko. Ani naman ng isang matandang lalaki na matagal nang hindi sumasaya. Sa sandaling iyon, parang nawala ang takot at pagdududa. Ang buong palasyo ay napuno ng tawanan, kwentuhan at saya. Ang mga bata ay naglaro sa ilalim ng puno. Ang mga matatanda ay nagsimula ng bagong alamat tungkol sa mahiwagang bunga. Ang dating malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng bango at ang liwanag ng araw ay tila sumayaw sa bawat sulok ng kaharian. Hindi nagtagal, ang punong itinanim ni Dayang ay tinawag nilang puno ng durian. Ang bunga nito ay naging simbolo ng matamis at mapait na alaala, bunga ng sakripisyo, tapang at pagmamahal na hindi bumitaw kahit sa gitna ng sakit. At sa bawat kagat ng durian, naaalala nila ang kwento ni Prinsesa Dayang, ang prinsesang nagmahal, nagsakripisyo at nagtanim ng pag-asa para sa buong kaharian. Hindi naglaon, kumalat sa buong Davao ang balita tungkol sa kakaibang prutas na tinawag nilang durian. Una itong hinangaan sa palasyo, ngunit hindi nagtagal ay dumaloy ang balita sa bawat sulok ng kaharian, sa mga pamilihan, sa gilid ng ilog, sa bukirin, at maging sa malalayong baryo sa paanan ng bundok. Ang mga tao na dati-rati malungkot at tila nawalan ng gana sa buhay ay biglang nagkaroon ng bagong pag-asa. Sa tuwing may ani ng durian, nagdaraos ng munting pista ang mga tao. Dati, natatakot silang lapitan ng puno dahil sa matutulis nitong tinik at matapang na amoy ng bunga. Ngunit natutunan nilang hindi hadlang ang panlabas na anyo sa tinataglay nitong biyaya. Isa-isang natutunan ng lahat na sa loob ng durian ay taglay ang tamis at lambot na tila ba yakap ng pag-asa. Ang mga bata na dati walang ibang libangan kundi ang makinig sa malulungkot na kwento ng matatanda ay muling tumakbo at naglaro sa mga lansangan, madalas sumilong sa lilim ng puno ng durian. Bumalik din ang sigla ng kalikasan. Unti-unting namulaklak muli ang mga hardin sa paligid ng palasyo. Ang mga bulaklak na dati nalanta dahil sa lungkot ng prinsesa ay muling sumibol, mas makukulay pa kaysa dati. Ang mga ibon na tila nawala noong panahon ng matinding kalungkutan ay muling nagbalik. Sa bawat umaga, gumising ang palasyo sa tinig ng mga maya at ibon na umaawit. Tila ipinagdiriwang ang muling pagbangon ng kaharian. Kahit ang mga hayop sa gubat, ayon sa kwento ng mga mangangaso, ay napansin nilang mas malalapit na ngayon sa mga tao. Hindi na takot, parang nadarama rin nila ang pagbabago ng hangin at sigla sa paligid. Sa palasyo, nagbago ang ihip ng hangin. Muling narinig ang halakhakan sa hapagkainan tuwing almusal at hapunan. Ang mga tagapaglingkod,
na dati ay nag-aalala para sa prinsesa ay muling naging magaan ang loob. Ang mga kasambahay ay nagsimula muling magkwentuhan sa bulwagan. Mga musikerong matagal nang natigil sa pagtugtog ay muling tinawag upang magbigay ng aliw tuwing gabi. Ang musika ay bumalik at sa bawat nota ng plauta at alpa ay sumasabay ang mga tinig ng mga awit na bumibigkas ng awitin ng pag-asa at panibagong simula. Ngunit sa lahat ng ito, si Prinsesa Dayang ang tunay na nagbago. Dati, laging malungkot ang kanyang mga mata. Ngunit ngayon, nagbabalik ang liwanag at sigla sa kanyang mukha. Hindi man muling nagtagpo ang kanilang landas ni Lakan Banuag, natutunan niyang yakapin ang sakit, gawing aral, at tanggapin na ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo, may mga nagwawakas, ngunit may mga nagbubukas ng mas malalim na kahulugan ng pag-asa. Madalas, makikita pa rin siya sa ilalim ng punong durian. Hindi na siya umiiyak, bagkus ay nakangiti habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro at mga magulang na masayang nagsasalo-salo. Natutunan niyang ipasa ang tamis ng pag-ibig at sakripisyong pinagdaanan sa pamamagitan ng malasakit sa kanyang bayan. Naging inspirasyon siya sa mga kababaihan ng kaharian na natutong lumaban para sa sariling damdamin at kapakanan ng iba. Ang kanyang katahimikan ay nagsilbing lakas at ang kanyang mga kwento tungkol sa puno ng durian ay naging alamat na ipinapasa ng bawat ina sa kanyang mga anak. Maging si Haring Barak ay nagbago sa kanyang pagmasid kay Dayang at sa muling pagsigla ng kaharian. Tahimik niyang kinilala ang kanyang pagkukulang bilang ama. Naisip niyang minsan ay mas mahalaga ang kaligayahan ng puso kaysa sa dangal ng pangalan o ng kaharian. Kahit hindi niya direktang inamin kay Dayang, nagsimula siyang maging mas malapit sa kanyang anak. Pinayagan niyang maging bukas ang palasyo sa mga tao. Hinayaan ang prinsesa na patuloy na maglingkod at mag-alaga ng mga halaman. At minsan pa nga ay nakita siyang lumalapit sa puno ng durian, tahimik na nagbubuntong hininga, waring humihingi ng tawad sa hangin. At sa bawat kagat ng durian, bawat pagdiriwang ng ani, at bawat kwento ng pag-asa, naaalala ng lahat ang aral ng puno. Hindi laging maganda ang anyo ng biyaya, ngunit kung may tiyaga at malasakit, sa kabila ng tinik at pait ay matatagpuan ang tamis at ginhawa. Mula noon, ang puno ng durian ay naging sagrado sa kaharian ng Davao. Ang mga tao ay nagtanim ng durian sa kani-kanilang bakuran at ang bawat pamilya ay may sariling kwento tungkol sa tamis ng pag-asa at sakripisyong nakatanim sa bawat bunga. At hanggang ngayon, sa bawat kalsada ng Davao, sa bawat pamilihan at sa bawat pagtikim ng durian, buhay ang alamat ng prinsesa at ng punong nagbago sa takbo ng kanilang mundo. Mula noon, naging bahagi na ng buhay at kultura ng Davao at buong Mindanao ang puno ng durian. Hindi na ito basta-bastang prutas sa kanilang mga mata. Ito ay isang sagisag, isang paalala at isang pamana mula sa kwento ng prinsesang si Dayang na nagmahal ng tapat at nagsakripisyo para sa higit na kapayapaan at pag-asa ng kanyang bayan. Sa bawat pamilihan, sa bawat mesa ng pista, at sa bawat bahay na nagdiriwang ng ani, laging may durian na pinaghahatian ng pamilya at magkakaibigan. Hindi ito nawawala sapagkat sa bawat bunga ay may dalang kwento at alaala ng nakaraan. Sa tuwing panahon ng ani, sama-samang nagbabakasan ang mga tao sa mga taniman ng durian. Dito,
Makikita ang matatanda at mga bata, mga magulang at mga apo, sama-samang nagtutulungan sa pag-aani. Minsan, tahimik lang ang ilan habang pinagmamasdan ang mabigat matinik na bunga. Ang mga mas nakatatanda ay nagkikwentuhan tungkol kay Prinsesa Dayang, kung paanong ang kanyang pagmamahal at pagtitiis ang dahilan kung bakit may durian sa kanilang paligid. Alam nyo ba, simula ng isang lola habang tinutulungan ng mga apo niyang balatan ng isang bunga, na minsan ang prinsesa ng ating kaharian ay lumuha ng lumuha hanggang sa tumubo ang unang punong ito. Kaya kahit matinik at mabagsik ang itsura ng bunga, huwag kayong matakot. Parang buhay lang. May hirap, may sakit, pero sa loob niyan may tamis at ligaya. Sa bawat kagat ng durian, napapapikit ang ilan, napapailing ang iba, ngunit laging nagtatapos sa ngiti at tawa. Ang mga bata na unang beses na makakatikim ay natutuwa at nagugulat sa kakaibang sarap na taglay ng prutas. "Lola, bakit amoy medyas?" tanong ng isang musmos. Tatawa ang lahat at palihim na papaliwanagan. "Ganyan talaga, apo. Parang pagmamahal. Hindi laging mabango sa una, pero kapag natutunan mong pahalagahan, walang tatalo sa tamis nito." Ang puno ng durian ay nanatiling matatag kahit ilang bagyo at tagtuyot ang dumaan. Maraming pagsubok na dinanas ang Davao, mga unos ng kalikasan, mga digmaan, at mga panahong nagkulang ang pagkain. Ngunit sa bawat pagsubok, laging may punong durian na naiiwan, nagbibigay ng bunga kahit sa pinakamatinding init at ulan. Para sa mga tao ng Mindanao, ito'y paalala na sa bawat sakit at unos ng buhay, may matitibay na ugat ng pag-asa at panibagong simula. Hindi lang sa pisikal na bunga nabubuhay ang pamana ng alamat, naging inspirasyon ito sa mga tula, awit at kwento ng kabataan. Sa mga paaralan, itinuturo ng mga guro ang alamat ng durian bilang kwento ng pagmamahalan at sakripisyo, na kahit gaano man kasakit o kapait ang pinagdaanan, ang tunay na pag-ibig ay kayang gawing matamis ang hinaharap. Lumipas ang mga henerasyon, nag-iba-iba man ang anyo ng mundo, nanatili pa ring buhay ang alamat. Maging ang mga dayong dumadayo sa Davao, nagugulat at natutuwang marinig ang kwento ni Prinsesa Dayang. "Bakit kakaiba ang prutas na ito?" tanong nila. "Dahil ito'y bunga ng alamat, bunga ng luha, ng pag-asa, at ng hindi matitinag na pagmamahal," sagot ng mga lokal. At kung sakaling mapadpad ka man sa Mindanao at tikman mo ang durian sa gitna ng palengke o sa ilalim ng puno, mapapansin mong may kakaibang lamig at aliw na dala ang bawat kagat. Ang pait at tapang ng amoy, ang tinik na kailangan mong lagpasan, at ang tamis na matitikman mo sa dulo. Lahat ng ito'y paalala ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Sa mga gabi ng tahimik na hangin at malamlam na buwan, may mga kwentuhan pa rin sa ilalim ng mga punong durian. Doon, muling binubuhay ng mga matatanda ang alamat, na para bang hindi nagmamaliw ang hiwaga at aral ng kwento, at sa bawat sali ng kwento na ipapasa rin ang aral na sa bawat sakit ay may bunga ng pag-asa, at sa bawat pag-ibig ay may kasamang sakripisyo. Ito ang pamana ni Prinsesa Dayang, hindi lang puno o prutas, kundi lakas ng loob, kababaang loob, at pusong handang umunawa at magmahal kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit. Kaya sa bawat tikim ng durian, ipikit mo ang iyong mata at damhin ang alamat.
dahil buhay pa rin sa puso ng bawat Pilipino ang kwento ng prinsesa at ng punong sumibol mula sa mga luha at pag-asa. At dito nagwawakas ang alamat, ngunit hindi ang aral na iniwan ito. Sa bawat bunga ng durian, sa bawat buhay na lumalaban, at sa bawat pusong marunong magparaya, naroon ang pamana ng alamat ng durian. Dahan-dahan nang sumasara ang ating gabi, kaibigan. Sana ay nadama mo ang lambing ng kwento at nahanap mo ang sarili mong pahinga habang iniisip ang hiwaga ng ating alamat. Huwag mong kalimutan, ang bawat prutas, bawat halaman, at bawat kwento sa ating paligid ay may dalang alaala at aral mula sa nakaraan. Hanggang sa susunod na gabi ng kwentuhan, matulog kang mahimbing at managinip ng magagandang bagay. Ako'y si Channel Storyteller, at ito ang iyong gabing alamat, ang alamat ng durian.